Maligayang pag-uwi, Presidente. Si Alistair mo ito, nagbabalik. At may dala akong mainit na atomic na balita para sa'yo. Dahil meron tayo, ibinunyag ang ilang bagong proyekto ng Godzilla. Kabilang ang bagong Monsterverse na palabas, King of the Monsters Anime, kumpirmadong pelikula ng Gamera, at bagong animated na serye. Nauna ko sanang mailabas ito ngayong linggo, pero na-bedridden ako dahil sa isang Titan Mega sakit. Kaya kung narinig mo na ang balita, pasensya na, pero sobrang excited akong ibahagi ito sa iyo ngayon. Dahil ang ilan dito ay parang hindi ka panipaniwala at ang iba naman ay medyo kakaiba talaga. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, simulan na natin ang balita. Siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button. Lalo na sa inyo, 70% na hindi pa nakasubscribe, gawin nyo na. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at babanatan ko kayo hanggang mamatay. Ngayon, simulan natin ang balita tungkol sa paborito ng lahat na dambuhalang pagong, si Gamera. Si Shusuke Kaneko, ang direktor ng Heisei Gamera Films, na itinuturing na ilan sa mga pinakamahusay na kaiju films sa lahat ng panahon, ay nagsabi na babalik siya para mag-direct ng bagong pelikula sa Gamera series sa Gamera Expo, na nagdiwang ng ika-60 anibersaryo ng Guardian of the Universe. Tumugon siya sa hiling ng fans na gumawa ng bagong Gamera na pelikula. Habang nasa isang dekada na tayo sa Reiwa era na walang bagong live-action na pelikula, sinabi ni Kaneko na gagawin niya ang lahat para makagawa ng bagong Gamera na pelikula, kahit ano pa ang kapalit. Ayon sa ulat, sinubukan niyang buhayin at simulan ang bagong serye. Gayunpaman, mas pinili ng Kadokawa, may-ari ng karakter, ang Netflix anime na Gamera Rebirth. Ngunit ginawa ng misyon ni Shizuke na gawin ang susunod, kaya maaaring makita natin ang pagbabalik ng GOAT para sa bagong kabanata ng seryeng Gamera. Mas madilim at mature ang tema ng kanyang pelikula na naging recipe ng tagumpay ngayon. Ngayong maganda ang takbo ng Godzilla -1, gusto kong makita ang pagbabalik niya sa orihinal na anyo. Baka makita pa natin si Gamera na kontrabida para maiba, bago siya sumikat sa mga pelikula at maging minamahal na tagapangalaga ng universo. Pero hindi lang yan ang balita tungkol kay Gamera, dahil may inihayag na bagong misteryosong crowdfunding campaign na nakatuon sa Gamera Rebirth. Hindi pa gaanong alam kung ano ito, maliban sa katotohanang humihingi sila ng tulong mula sa komunidad para punduhan ang isang bagay na may kaugnayan sa anime, para ipagdiwang ang ika-60 anibersaryo ni Gamera. Nakakagulat na maganda ang Rebirth, kaya masaya na ako kung ito'y season 2. Pero maaari ko ring makita na ito ay magiging isang koleksyon lang ng mga animated na maiikling pelikula, katulad ng mga gemstone films na nakuha natin para sa anibersaryo ni Godzilla. Inaasahan nating may malalaman pa tayo ngayong buwan, kaya mag-subscribe para laging updated. Ngayon, dumako naman tayo kay Godzilla dahil marami ring nangyayari. Kabilang na ang paglalantad ng isa sa mga paparating na Monsterverse spin-off shows ng Apple. At mukhang astig ito. Sabi ng Nexus Point News, may ulat mula sa Tagaloob na may bagong seryeng ilalabas na ang setting ay Cold War. Tungkol ito sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Rusya. Sa isang mundo na puno ng mga halimaw, ang pangunahing bida ay si Wyatt Russell, na gumanap bilang Colonel Lee Shaw, na isa sa pinakamagagaling na karakter sa Monarch. Tumulong sa Monsterverse. Huli natin siyang nakita, nag-time travel siya sa dekada 1980 gamit ang Axis Mundi. Makatuwiran lang na ipagpatuloy nila ang nasimulan. Umaasa akong ang role niya sa Legacy of Monsters Season 2 ay magbibigay daan sa spin-off na ito. Ang ideyang ito ay kamangha-mangha. Kasabay ng Cold War ang paglitaw ng mga halimaw. Si Godzilla ay isinilang mula sa epekto ng atomic bomb, kaya natural na bahagi ng kanyang mga kwento ang takot sa nuklear. Ang Monsterverse show na nasa Cold War era ay may malaking temang potensyal, lalo na sa pagtalakay kung paano nakaapekto ang sandatang nuklear sa politika at paglitaw ng mga Titan. Pwede nilang talakayin ang mga lihim na pananaliksik ng mga bansa na nag-uunahang maintindihan o gawing sandata ang mga Titan at mga siyentipikong naguguluhan kung ilalantad ba ang katotohanan o poprotektahan ang kanilang bansa. Ipinapakita nito ang totoong takot ng mundo sa tumitinding tensyon noong panahong iyon. Magiging interesante kung alternatibong kasaysayan ito kung saan natigil ang Cold War dahil nagkaisa ang mga bansa para pigilan ang pagkalat ng mga Titan at mas mahalaga ang pagtutulungan kaysa digmaan. Si Joby Harold, kilala sa Obi-Wan Kenobi, ang showrunner.
Siya at ang asawang si Tori Tunnel ay magiging executive producers sa ilalim ng Safe House Pictures at inaasahang magsisimula ang produksyon sa Prague sa susunod na tag-init. Sobrang excited ako para dito. Pero umaasa pa rin ako na isa sa mga spin-off nila ay isang Titan documentary na parang prehistoric planet. Tara na, Apple, alam mong kailangan mong gawin ito. Susunod, may pinakamalaking balita tayo sa listahan. Isang bagong Godzilla anime ang inanunsyo. At kakaiba ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa Anime Fest Singapore, kinumpirma ng Toho Animation na makikipagsanib puwersa sila sa Studio Orange. Baka natatandaan mo, mula sa Singular Point at Igloo Studio ng Thailand, na kamakailan ay gumawa ng hit na larong Dispatch. Pati yung 70 Years of Godzilla teaser na nakakatawa, tingin ko ay bahagyang nagtitis ng anime na ito. At malamang magiging 3D animated ito, katulad ng Gamera o Ultraman. Ang mga studio na ito ang pinakamahusay sa paggawa nito, kaya siguradong maganda ang resulta ngayon. Kakaiba rin ang premise. Alam natin ngayon na tampok sa palabas ang batang lalaki na may kapangyarihan ni Godzilla at may promo image din tayo. Ang pangunahing karakter ay may asul na tinik-tinik na buhok, tumutubong kaliskis ni Godzilla at nagpapalabas ng atomic breath mula sa kanyang mga kamay. Diretsong Kamehameha style talaga. Ayon kay Keiji Ota ng Toho, ito ang unang pagkakataon sa franchise na tampok ang batang lalaki na may kapangyarihan ni Godzilla. Naniniwala kami na kaya nitong ipakita ang takot at pag-asa ng makabagong panahon. Ipinapahiwatig nito ang posibleng paglipat sa shonen style na anime na maaaring pinakamalaking paglayo mula sa tradisyonal na pagkukwento ng Godzilla. Maaaring ma-alienate ang ilang tagahanga. Pero naging positibo ang online na diskusyon ngayon. May ilan na gusto ang bagong approach, pero ang iba tulad ko ay naghihintay pa ng dagdag na impormasyon. Ang premise ay parang Kaiju number 8, kung saan ang bida ay nakaka-transform sa isang makapangyarihang humanoid na halimaw. Pero nananatili ang kanyang kamalayan. Parang kakaiba ito dahil lang hindi sila kumpiyansa sa brand. Wala pa tayong tradisyonal na Godzilla anime. Lahat ng lumabas ay parang eksperimento na pumalpak sa isang paraan o iba pa. Grabe, umaasa pa ako na i-adapt nila ang Godzilla Galaxy Odyssey kasi mukhang astig na manga yon. Mukhang kailangan lang nating maghintay at makita ang mangyayari. Kung sakop nito ang mabibigat at madidilim na tema, baka astig talaga ang palabas na to. Makikita natin ang pangunahing karakter na lumalago tulad ng sa maraming anime. Wala pa tayong sapat na basihan ngayon. Ano sa tingin mo? Ipaalam sa amin ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. At sa wakas, mayroon tayong posibleng nakakabahalang balita tungkol sa -0 dahil sinabi ni Pangulong Hiroyasu Masuoka ng Tobo na ang Godzilla -0 ay ginagawa talaga para sa layuning maabot ang pandaigdigang merkado. Ito ang kanyang sinabi tungkol dito. Hindi pa namin tinatawag ang -0 bilang isang sequel o kung ano paman sa ngayon, ngunit inanunsyo na namin na kasalukuyang ginagawa ni Yamazaki ang susunod na pelikula ng Godzilla. At syempre, ang pelikulang ito ay ginagawa mula sa simula na ang buong mundo ang nasa isip bilang target. Ngayon, umaasa ako na baka may mga pagkakamali lang sa pagsasalin dahil tiyak na sequel ang -0 sa -1. Pero kapag sinasabi nilang target nila ang global market, para sa akin, ibig sabihin nito ay pinapalabnaw nila ito para mas magustuhan ng mas maraming tao. Sana hindi ganito ang mangyari dahil kung tutuusin, mas dapat pa nilang bigyang diin ang mga mabibigat na tema na iyon. Sana ang tinutukoy lang niya ay yung literal na abot ng pelikula kapag ipinalabas na ito sa mga sinehan sa buong mundo. -1 ay obra maestra at magiging kawili-wili paano haharapin ni Tobo ang susunod na pelikula. Sana matapatan niya ito, pamana ng unang pelikula ni Yamazaki. Dahil sa dami ng bagong palabas ng Godzilla at mga proyekto ng Gamera, ngayon ang pinakamagandang panahon para sa mga tagahanga ng Kaiju. Maganda ang hinaharap para sa mga tagahanga ng hari ng mga halimaw at tagapangalaga ng universo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at tapakan ang notification button para maging residente ng Danger Bell ngayon. Mag-comment sa ibaba kung ano ang paborito mong balita. Ako si Alistair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod